Natapos po ang White Ribbon March kanina sa EDSA. Si President Bongbong Marcos pa rin po ang presidente ng Pilipinas. Kawawa naman ang mga DDS. Ipinagpipilitan kasi nila kanina na makilahok dyan sa rally na ginanap sa EDSA. Pero bakit ba ang balitang nabasa ko rito kay Yayam Dizon, wala pang 5,000 ang nagrally sa EDSA? Palagay ko may rally fatigue na din ang mga Pilipino at madami namang nakakakita na ginagawa ng Pangulo ang lahat para mapabuti ang kalagayan ng bansa at ng mga Pilipino. Totoo naman yun eh. Rally na lang kayo ng rally, hindi pa ba kayo napagod? Kahit naman na anong gawin ninyo, kay peaceful yan, kay hindi. Dahil yung iba naman sinasabi kunyari peaceful pero naghihintay lang sila na mag-trigger para ito ay maging full-blown na people power na hindi naman po kinakagat ng tao. Dahil kung walang tao, walang power, walang people power. Kanina, ito pong White Ribbon March na ginanap sa EDSA ay inorganize ng iba't ibang grupo daw. Pero ang napansin ko, parang karamihan dito ay yung mga makakaliwang grupo. Kapag ganyan po ang grupong magrarally, siguradong wala pong mangyayaring people power dyan. Then iilan lang naman po yung makakaliwang yan. So sinamahan ng ibang sekta, kunyari, meron daw Katoliko, may Muslim, at kung iba-iba pa, at ang panawagan nila, managot ang dapat managot. At para sa akin, tama yan. Kahit na makakaliwaman niyan kanina, or yung mga hindi maka-Duterte, hindi maka-Marcos, at ang hinihiling nila, singilin si Marcos, panagutin si Duterte, o kung ano man, okay lang yan. Basta makakalap kayo ng ebidensya. Kung sa tingin ninyo, may nagawang kasalanan itong si President Bongbong Marcos, di i-demanda ninyo. Di magsampa kayo ng kaso. Ngayon, kung meron kayong ebidensya na may kasalanan din naman itong si Vice President Sara Duterte, di magsampa din kayo ng kaso. Abay, matagal-tagal na rin naman kayong rally ng rally. Kung talaga meron kayong mga solidong ebidensya, magsampa na kayo ng kaso kasi kawawa yung mga taong sumasama sa rally ninyo. Yung iba nga daw, kung sinasabi mong bayaran yan, kasi sa totoo lang, bakit ka sasama sa mga ganyang grupo kung wala namang bayad? Well, hindi ko po sinasabi na lahat yan bayad pero I am sure meron dyan mga nabayaran para lang umattend dyan sa rally. Kasi ano ba mapapala nila sa rally na yan? Wala. Mapapababa nila si President Bongbong Marcos? Hindi. Si President Bongbong Marcos maganda po ang ginagawa para sa ating bansa. At yan po ay nakikita na ng marami sa ating mga Pilipino. Kaya yung sinabi ni Yayam na napapagod na po ang tao sa kakarally, nagkakaroon na ng rally fatigue. Totoo po yan. Kaya lang, ang hindi nawawalan ng rally fatigue ay itong grupo ni Mike Defensor. Talagang pinagpipilitan nila na sumali sila dyan sa rally kanina. Ang nabasa ko, ang grupo nila Mike Defensor at ng mga DDS ay hindi po tatanggapin, hindi po sila welcome sa rally kanina. Yan po ay kanilang in-specify. Lalo na yung alam nilang agenda, yung manggulo. Dahil yan naman ang pakay nitong mga grupong ito Nagguluhin itong mga grupo na magrarally man sila pero naniniguro sila na ito ay magiging peaceful rally. Pero kahit na peaceful rally, ay tinatamad na po ang tao dahil nakikita naman nila ang magandang ginagawa ni President Bongbong Marcos but not the group of Mike Defensor at nila Atty. Topacio. Uy, balita ako, nagkakaroon na ng faksyon itong mga DDS. Dahil kung papansinin ninyo nung nagkaroon ng sariling Blue Ribbon Committee hearing itong si Mike Defensor, wala pong nagpunta ni isang senador. So, naging press conference na lang. Tapos, ngayon naman, kanina rin, naglabas ng parang letter itong DDS Sara All Movement or something like that na sinasabi na hindi daw sila makikalahok dito sa rally na to. At yung mga magpupumilit na sumali dyan sa rally ay nasa sa kanila na yan. Personal na nila yan. So, siguro itong sila Mike Defensor, sila Topacio, ginawang pang-personal nila kung pagsali dyan sa rally na yan. Pero hindi po sila nagtagumpay, hindi sila pinasama or hindi sila pinahintulutan na sumama sa rally kanina. So, galit na galit itong si Atty. Topacio. Dahil ayon sa balita, binatikos ni Atty. Ferdinand Topacio sina Teddy Casino at Renato Reyes dahil sa pagbabawal umano nila
na makasali sa White Ribbon Protest ngayong araw ang mga pro-Duterte group. At nasabi nga ni Atty. Topacio kay Renato Reyes, ulalo ka, hindi nyo nabili ang EDSA. Hindi ba si Renato Reyes ay presidente ng militanteng grupong Bagong Alyansang Makabayan? So, mas malamang itong grupo kanina o yung rally ay pinatakbo ng makakaliwang grupo. And yet, in-specify naman nila na hindi pwedeng makasama itong mga pro-Duterte na to. At ayon dito sa balita, Lawyer Ferdinand Topacio, Deputy Spokesperson of the Partido Democratico Pilipino, on Sunday lashed out at Renato Reyes Jr., President of the militant Bagong Alyansa Makabayan, after the group declared that rabid PDP and pro-Duterte personalities were not welcome in the White Ribbon March against corruption. Sa isang statement, ni-reject ni Topacio ang posisyon ng bayan, saying no group, walang grupo, has exclusive ownership over public spaces such as EDSA or the constitutional right to assemble. Sabi ni Topacio, hindi nila nabili ang EDSA. Ulalo si Renato Reyes at mababa ang kanyang patriotismo. Parang sila lang ang may karapatang mag-rally. Samantalang nasa saligang batas na ang karapatang yan ay para sa lahat ng mamamayan. Dagdag pa ni Topacio, ang pag-iisip ni Reyes ay naglalarawan ng kitid ng isipan ng mga makakaliwa, ngunit hindi nila nabili ang EDSA. So nagbanta itong si Topacio. Sabi niya, subukan niyang pigilan ang ibang mamamayan at baka ma-uppercut siya sa baba, figuratively speaking. Kaya naman nanggagaliit ito si Topacio dahil ang sabi ng bayan, that pro-Duterte personalities who intend to join the White Ribbon March should respect the integrity of the space being built by anti-corruption advocates, adding, you are not welcome here. Bayan earlier said it could not link arms with personalities it accused of spreading disinformation and protecting corrupt officials, and warned against efforts to use the anti-corruption rally to whitewash the record of alleged plunderers and political clans. Yan naman talaga ang balak ng grupo ni Topacio at ni Mike Defensor Uy, may narinig pa ako kanina na parang itong si Atty. Respicio ay parang nire-request pa or inuutusan na paakatin sa stage itong si Mike Defensor at pagsalitain. Pati daw yung 18 Marines paakatin sa stage para magsalita. O, kita nyo na? Kaya hindi welcome yung grupo nila Defensor at Topacio dahil alam ang agenda nila. Ang sisiraan ang gobyerno para maiangat nila si Sara Duterte. Ang pakay ng White Ribbon March, panagutin ang dapat managot. Kaya nga sabi ko sa inyo sige, kung sinisigaw nila na litisin itong si PBBM at panagutin si Sara Duterte, okay lang. Basta siguraduhin lang na meron sapat na ebidensya. Hindi na pwede yung haka-haka, yung turo-turo, yung sabi nito, sabi niya, hindi na po pwede yun. Ebidensya, evidence-based po dapat tayo. So kung talaga may makita silang kasalanan ni President Bongbong Marcos, so be it, ihabla ninyo. At kung meron kay Sara Duterte, di ganun din ang gawin ninyo. Pero nakita ng grupong ito ang pakay ng grupo ni Mike Defensor. At bakit ba ipipilit ng grupo ni Topacio ay sila ay tanggapin dyan sa White Ribbon March? Sinabi na nga na hindi sila welcome. Ba't pagpipilitan pa nila at sasabing, hindi nyo naman nabili ang EDSA. At kapag hindi nyo kami pinayagan dyan, matatapyasan yung baba. Ano ba yung sinabi ni Topacio? Baka ma-uppercut daw yung baba nitong si Renato Reyes. Di ba? They resort to personal malignment. Nagre-resort sila sa personalan itong mga DDS na to. Although sabi ko nga kaya hindi rin nagtagumpay yung rally ng White Ribbon March, Teddy Casino, Renato Reyes, mga makakaliwa yan Sino ba naman mga grupo ang sasama dyan sa mga makakaliwang grupo? Okay, fine. Nagkaroon sila ng sarili nilang rally. Yan din dapat ang gawin nito pa sa nila Mike Defensor. Magtayo kayo, mag-organize kayo ng sarili nyong rally at gawin nyo dyan. Anytime naman, hindi naman araw-araw yung rally ng White Ribbon March. Di gumawa kayo kahit mag-araw-araw kayo mag-rally. Basta sarili nyong grupo, sarili nyong pag-organize. Para hindi kayo napapahiya, pinagpipilitan yung sarili ninyo. Katulad itong si Respicio, napasalitain daw itong si Mike Defensor.
Pero yun na nga, bakit parang hindi sila suportado ng ibang mga DDS? Tulad nga nung lumabas na letter na galing sa DDS Sara All Group or Movement na hindi sila makikilaw at yung mga gustong sumali dyan ay pansarili na nila yan. O hindi kaya kunwari lang yon na yung mga gustong sumali na mga DDS ay nasa sa kanila na yon. Para kung sila man ay payagan dahil ang mga Sara Group naman ay hindi sumali, pababayaan magsalita si Mike Defensor. Pero mauuto ba nitong si Mike Defensor ang mga makakaliwa? Papayagan siyang umakyat sa entablado para lang pabanguhin si Sara Duterte? No, no, no. Hindi po ganyan ang kalakaran. Magtayo kayo ng sarili nyong rally. Mag-organize kayo ng rally ninyo. Kaya lang kahit na ilang beses nang nag-attempt ang mga DDS na mag-rally, hindi po sila nagtatagumpay. So lately nga, ang ginagawa nila, nakikiride on na lang sila sa mga malakihang rally. Para nga naman masabi na ang dami nila. Kaya lang kanina, kung sumali man sila dyan, tulad ng sinabi ni Yayam Dizon, wala pang 5,000 ang sumali sa rally kanina. Ibig sabihin, tumahimik na po. Tigilan nyo na yan. Hindi naman tumitigil si President Bongbong Marcos na mapanagot yung dapat managot. Maghintay na lang po tayo kasi lahat yan may due process eh. Hindi po pwedeng style EJK. Nakakatok sa pinto ni Mike Defensor, o ikaw, may kasalanan ka, EJK ka na. Hindi po ganun yun eh. Lahat po dapat dumaan sa tamang proseso. So, matutulog na naman tayo, bigo na naman tayo na hindi natin napaupo si Sara Duterte bilang presidente or commander-in-chief ng Pilipinas. Kaya sa mga DDS, tantanan nyo na. Dahil hindi kayo magtatagumpay na patalsikin si President Bongbong Marcos sa pamamagitan ng people power. Better luck next time na tumigil na kayo. Maghintay na lang kayo sa 2028 dahil sabi nyo, sigurado naman na mananalo si Sara Duterte. In your dreams. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa malawakang rally kanina? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.